November 28, 2025, ipakikilala ng Roma ang pandaigdigang Sabat. Mga minamahal na kaibigan, panuorin natin ang bidyong ito hanggang sa dulo. Maligayang pagdating, mga mahal kong kaibigan, dito sa BTD Media Ministry. Maaari po kang paki-subscribe, paki-like at paki-share ang bidyong ito sa lahat. Ayon kay Propeta Isaias, gaya ng bagong langit at ng bagong lupa na aking ginawa mula sa isang bagong buwan hanggang sa isa pa, at mula sa isang sabat hanggang sa isa pa, lahat ng sangkatauhan ay darating at yuyuko sa harap ko, sabi ng Panginoon. Sa loob ng 6,000 taon, ang pinakautak na minsan ay naging pinakamataas sa lahat ng mga anghel ng Diyos ay naging mabangis na nakatuon sa gawain ng panlilinlang at pagsisira. Ang galit ng dragon na si Satanas ay magiging matindi sa mga hindi nangangako ng katapatan sa unang hayop ng Apokalipsis 13, ang sistema ng kapapahan na siyang Antikristo. Talagang malapit nang dumating ang araw kung saan ang totoong pagsamba ay magiging isang krimen at gagawin ni Satanas at hindi siya titigil hanggat hindi siya sinasambang direkta man o hindi direkta kahit na ang mga nag-aangking mga Kristiyano. Ano ang magiging modus operandi sa huling panahon? VaticanNews.com, ang pasimula ng ekonomiya. Ang mundo ay may karapatang magpahinga mula sa pandaigdigang Sabat. November 28 hanggang 30, Castel Gandolfo ay maging host sa muling pagsisimula ng ekonomiya. Ang pandaigdigang pulong na isusulong ng ekonomiya ng Francesco. Tulad ni Pope Francis, ang international na kaganapan ay naglalayong muling pag-isipan ang ekonomiya. Ang pandaigdigang Sabat, ang huwad na pandaigdigang Sabat na itinataguyod ng ekonomiya ng Francesco. Narito ang proklamasyon na iyon at ang kanilang promosyon tungkol sa kanilang huwad na pandaigdigang Sabat ay ang muling pagsisimula ng ekonomiya at pagkatapos ang isang imahe ng St. Francis of Assisi na nagbibigay diin na ang kanilang core ay ang mga doktrina nagmula kay Francis of Assisi. Ang linggo bilang araw ng Panginoon, isang konkretong pagtuturo na kanyang niyakap at kanilang ginagamit. At dito si Pope Leo ay nagpo-promote na muling simulan ang ekonomiya. Ang ekonomiya na nawawala sa paningin ang tao at nagiging isang anyo ng pang-aalipin. At ang mga alipin ay kailangang magpahinga sa araw ng linggo. At nagpapakita na ang mga bansa ay walang pagtututol pagdating sa pandaigdigang Sabat o kapahingahan na ito na itinataguyod ng EOF at ng Vatican na umaapila sa mainstream media na upang magpahinga sa iba pang mga salita. Ang Sabat, mayroong pagpapatawad, magkakaroon ng kalayaan, anong kapakinabangan ang makukuha sa kanila ng pandaigdigang Sabat? Ito ay magiging panahon para sa pag-renew at lahat sa mundo ay yuyuko at mangako sa pandaigdigang Sabat na tila animoy may dalisay na intensyon. Ang EOF o Economy of Francisco ay pinupunterya ang mga kabataan, kung saan ang mga ito na mahalagang mga kaluluwa, mga kabataang minamahal ni Jesus at namatay, ngunit pinangungunahan ng Antikristo na upang lumayo sa katotohanan kung saan pinaghalo
ang mali at ang totoo. Halimbawa, noong November 21, 2025, sa lifesitenews.com ay sinasabi, si Pope Leo XIV ay nananawagan sa mga kabataang Amerikano na upang yakapin ang isang dakilang buhay sa paghangad kay Kristo. Sa isang kauna-unahang makasaysayang live stream sa National Catholic Conference ng mga kabataan, nagsalita si Pope Leo sa mga kabataang Amerikano na nais na ipaubaya ang kanilang mga problema at alalahanin sa Panginoon. Ngunit ang pakiramdam ay malayo sa kanya. Ang kanyang mga payo at sagot ay hindi ayon sa Biblia at ito ay nakakabahala. Panuurin mo ang videong ito. But how can I really give my problems to God and feel that He is close to me, even if I feel like this? We have to have a relationship with Him. In quiet, we can speak honestly about what is in our hearts. During Eucharistic adoration, you can look at Jesus in the Blessed Sacrament. You can look at Jesus in the Blessed Sacrament, and you know that He looks at you, and you know that He looks at you, and He looks at you with love. Ano ang kanyang sinasabi? Maaari kang tumingin kay Jesus sa Eucharist, sa pinagpapalang sakramento ng Eucharist. At alam mo na siya ay nakatingin sa iyo na may pagmamahal sa pamamagitan ng Eucharist. Kaibigan, ang mga kabataang ito ay hindi dapat ituro sa Eucharist para maranasan ang pagmamahal ni Kristo. Bakit si Jesus ay wala sa Eucharist? Pansinin mo ang sinag ng araw sa paligid ng Eucharist na nangangahulugan ng paganong pagsamba sa araw. Ang dapat itinuro sa mga tao kung saan matatagpuan si Jesus ay ang makalangit na santuaryo na kung saan si Jesus ay nasa pinakabanal na puok. Ang mga mahalagang mga kabataang ito na walang Biblia sa kanilang mga kamay, ngunit sumusunod sa mga salita ng nanliligaw na tao na siyang Antikristo. So my question for you is, how do you suggest we balance all these great tools, social media, smartphones, tablets, and any other devices, while also making faith connections outside of technology? The saint who was recently canonized, who I'm sure all of you have heard of, Saint Carlo Acutis, is a great example. Carlo was skilled with computers, and he used that talent. He used it to help people grow in their faith. In Eucharistic adoration, in Eucharistic adoration, in Eucharistic adoration. Nagtipon-tipon ang mga tao mula sa buong mundo para lang makita ang iniingatang katawan ng tinaguriang God's influencer na si Carlo Acutis na naikanonize bilang ang unang milenyong santo ng mga Katoliko. Ang mga tapat na Katoliko at iba pang mga pananampalataya ay nagtitipon-tipon sa isang sinaunang lungsod ng Italia upang tingnan ang pinapanatiling katawan ni Acutis upang makita ang isang himala ng immortalidad. Naroon ang mga sumasamba sa santuaryo ng simbahan ng Santa Maria Maggiore upang magdasal, upang masulyapan ang himalang ito ng 15 taong gulang na computer whiz. Kapag puminto ang simbahan sa paniniwala sa salita ng Diyos, sila ay hindi tumitigil na maniniwala sa isang bagay. Naghahanap lang sila ng bagong Diyos na dapat sambahin at isang bagong ebanghelyo, bagong kulto. Ito ang sinasabi ng Biblia sa naunang Timoteo 4:1.
Maliwanag ang sinasabi ng Espiritu na sa mga huling araw ay tatalikuran ng ilan ang pananampalataya. Susunod sila sa mga mapanlinlang na espiritu at sa mga katuruan ng mga demonyo. Mga minamahal kong kaibigan, hayaan nating ipayag ang katotohanan at ituro sa mga kabataan ng henerasyong ito na maging sa lahat ng mga bansa kung saan si Jesus ay tunay na nasa pinakabanal na puok ng makalangit na santuaryo na naglilinis sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang sariling dugo. Paano? Sa pamamagitan ng taos-puso at tunay na pagsisisi. Ibaling natin ang ating mga mata kay Jesus at hindi sa Eucharist. Ito ba ang iyong ninanais, mahal kong mga kaibigan? Tulungan ninyo ang channel na ito upang ituro sa mga kabataan ang henerasyong ito ang katotohanan mula sa Biblia sa pamamagitan ng mga propesiya, mga historya at mga katotohanan na nagmula sa Biblia.